I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Hello po mga kabayan at kalingap, magandang buhay po. Analisa Reality Vlog, muling nagbabalik. Reaction po ako ngayon kay Kalingap Edu. Meron po siyang isang beneficiary na nagkaroon po ng iyakan portion dito. Pero bagong lahat, maraming salamat muli. Ayan, thank you sa mga nandyan lagi na nakasuporta sa akin, mga silent viewers, nagko-comment, naglalike, nagsishare, mga hindi po nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyo. So ito, meron na akong ilalagay na short clip sa last part na lang po para makita at mapanood nyo rin ho ang naging pag-uusap nitong nila Kalingap Edu at saka yung bata na isa nga sa kanyang scholar. At syempre may mga sponsor yun. Ito yung masasabi ko ngayon na lesson learned. Marami na ho ang mga nag-reaction dito ng mga kasamaan kong reactors dito sa Kalingap. Shoutout po sa inyong lahat. And by the way, suportahan po natin mga hindi pa nakapanood po sa mga upload nila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Project, Tepeya Matubang, mga kasamaan po mga reactors sa Kalingap, mga Karepa reactors sa Kalingap Tahanan, Team Bios, Team Strikers, Team Watchers, Team KOJR, mga kasamaan ko po sa Silver Team. Shoutout po sa inyong lahat. So ito po, diretso na ako sa aking opinion. Napanood ko po yung video. So ilalagay ko po dyan sa screen yung thumbnail ni Kalingap Edu para po dun sa ma-search nyo ko agad. Meron kayong clue, hindi kayo mahirapan. Yung mga kasamahan sa boarding house, nagtatanong din naman sila, kinukumusta, okay lang naman daw yung bata, sabi niya. Pala hindi na pumapasok, mahigit 1 taon na. Ang sakit sa part nung nag-sponsor at saka kay Kalingap Edu, sobrang sakit din yun kasi biruin nyo nagtagal 1 taon at saka yung semester na to. So ayun kay Kalingap Edu po doon sa kanyang vlog. Ang nagsabi daw sa kanya, sponsor mismo ng bata. Paano nalaman ng sponsor? Ayun, yung bata daw mismo dumirektang nagsabi doon sa sponsor tungkol sa kanyang sitwasyon na hindi na nag-aaral. So syempre, itong sponsor naman, kung sino man yun, nag-communicate kay Kalingap Edu at kinonfirm po sa school. Pinuntahan mismo doon ni Kalingap Edu para malaman kung ano ba talaga yung status, yung katotohanan. Kasi mahirap naman talaga na basta na lang susugurin mo yung bata na wala kang katibayan o ano. So ayun, so na-confirm, meron mga incomplete yung grades. Naasahan nila, nag-aaral yung bata, yung pala hindi. So ano yung participation ng magulang? So ang akala din kasi ng nanay, pumapasok yung bata kasi umaalis eh. So ibig sabihin, nanloko tong batang to. Natakot daw siya magsabi ng katotohanan o ano. Pero yun yung konsensya, biruin mo ang tagal 1 taon. Pag pumupunta doon si Kalingap Edu, syempre inaabutan yun ng allowance. Tapos ganun lang ginawa. Grabe. Siguro ito yung aral o lesson sa lahat ng mga scholars, beneficiaries, ng mga estudyante ng Kalingap. In general po tayo. Siguro dapat i-monitor yung kanilang mga grades every grading period. After na exam, midterm exam, pakita nila yung grado, yung test result, yung grado nila sa midterm, grado nila sa finals, ipakita. Kasi yun ang hindi naman sa sigurista. Isa yun kasi sa paraan na katunayan na bahala dyan basta kung ilan ang grado. Hindi alam ko naman sila Kalingap Prabo kung sino man dyan na hindi sila naghahangad ng mataas na grado. Ang importante maipasa. Kasi sayang ang itinutulong ng mga sponsors. Yung pinagpaguran yan, mahirap magpaaral ngayon, Diyos mio. Ako unawa ko yung damdamin ng katulad niya ng mga nag-sponsor. Katulad nila Kalingap Edu na nag-e-effort talaga matulungan yung bata para, syempre, magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaso, itong iba ng mga tinutulungan, hindi interesado. Kasi itong kanyang beneficiary si Tinay ang pangalan. Umiyak nga. Sabi niya, hindi daw niya talaga kaya. Siguro, baka nahirapan sa kinuha niyang kurso o Yun talagang doon. Dapat, kung yung hilig mo, yun ang pag-aralan mo para mas madali mo maintindihan
kunting push na lang yun. At the same time, ako naniniwala na walang bobo na tao. Nasa pagsisikap yan, nasa interes, nasa pag-aaral. Nandun yan kasi kahit matalino ka pa, kung hindi ka magbabasa, basta hindi ka magre-research or hindi ka mag-study, kahit gaano ka pa katalino dyan, hindi mo rin masasagot yung mga exam, yung mga test, yung mga ginagawang mga lessons ng mga teachers, mga instructor. So, pantay-pantay lang. Ano talaga para sa akin yung pag-aaral? Yun. Walang bobo dyan. Para sa akin, wala. Sipagan lang. Sipagan lang talaga. At saka yung moral support din ng mga magulang dapat nandoon. Ay nako. Ako talaga, ang hirap din para sa akin, nanay ako Pero yung mga anak ko, kahit papaano, kahit malayo ko sa kanila, nagsisikap din naman. Diba? Ang hirap po, Diyos ko, boarding house, magkano ngayon? Yung pagkain niya doon sa boarding house, pag uwi ng school, yung allowance niya pagpasok, mga miscellaneous pa sa school. So, napakasakit yun para kay Kalingap Edo, kaya naiyak siya. Doon sa, siguro, yung mangyari sa bata na hindi na makakapag-aral. Pero sabi nga naman ni Kalingap Edo, dahil mabait nga ito, kumbaga, pahinga muna ngayon. Kung mag-i-interest pa daw next year, pwede pa naman niyang tulungan. Pero para sa akin, ibaling na lang sa iba kasi nandun paulit-ulit na lang yung bigyan mo pa ulit ng chance. Sabi naman ng bata, tatrabaho na lang daw siya para makapag-ipon sa pag-aaral. Parang maling mindset Nandun na siya na may tumutulong sa kanya mag-focus sa pag-aaral. Hindi na siya magtatrabaho pero binaliwala niya. So, paano na lang yung pag nagtrabaho ka tapos mag-iipon ka para sa pag-aaral mo? Hindi. Bihira po ang nakakasurvive ng ganun. Makakapag-aral talaga, mahirap. Mahihirapan kasi yung pagod mo, attention mo, magtatrabaho ka, papasok ka sa school, puyat ka, di mas lalo kang mahirapan, mas lalo kang mapapagod, mas lalong hindi papasok sa iyong isipan ang iyong mga lessons kung nagtatrabaho ka kasi kailangan mo magpahinga Hindi naman makina ang utak natin, mga kababayan, mga kalingap. So, yun. Ilan na ba yung tinulungan ni Kalingap Edo na hindi nag-prosper? Hindi na lang tayo mag-mention pero ito siyempre para sa katulad nilang tumutulong. Yung parang discouragement ba? Parang nakakawalang gana tulungan yung mga ganong klase, Pero siyempre, wala namang perfecto. Kaya lang, magsisisi yung batang to. Balang araw, magsisisi yan. Babae siya So, sana hindi mo na mag-asawa kasi mas lalong babaon sa kahirapan pag nag-asawa na. Diyos mio. Kawawa yung mga sponsors niya. Na, siyempre, pag nasa labas ka, tulad namin nasa abroad, pinaghihirapan dito bawat sintabo. So, wala na. Tapos na. Sakit lang talaga malaman na tagal ng panahon, taon. Maasa ka na yung tinutulungan mo, nag-aaral, ilang semester na yon 3 semesters, wala, hindi nag-enroll, pero pumapasok, pumupunta sa boarding house, tinutulungan mo. Aroy, yung sakit. Mas masakit pa sa iniwanan ka ng iyong boyfriend, girlfriend. So, at least kahit pa paano na nagkaroon ng daan yung sponsor na ipaalam kay Kalingap Edo para malaman ng katotohanan. So, yun, wala na. Last vlog daw yun kay Tinay. So, sa mga bata dyan, mga tinutulungan talaga, pahalagahan ninyo kasi hindi para sa inyo yun hindi yun para doon sa mga tumutulong. Gusto lang nilang maangat ang kabuhayan o ang buhay ninyo. Gusto lang na magkaroon kayo ng maayos na kinabukasan, kaya huwag ninyong sasayangin talaga yan, pambihira. Hindi kayo nakayang paaralin ng inyong mga magulang, may mga tumutulong ng mga tao na may kakayanan sumuporta sa inyo. Huwag niyo sasayangin. So, yun lang yung sa akin. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Walang munang shoutout, yung mga nakapanood na dyan sa akin last upload patungkol sa mga chismosong Kalingap boys. Pero good vibes lang ho yun. Tuloy-tuloy lang ho yung suporta. Salamat talaga sa inyo. Salamat ng marami. Walang katapusang pasasalamat. So, hanggang dito na muna ako sa aking mga subscribers na mga bagong pasok. Salamat din. Welcome ho sa aking munting kubo. Mag-iingat po kayong palagi. Shoutout lang sa aking pinsan, Bulls Tradition. Ingat kayo, Day. To God be the glory.
may nakapagsumbong sa akin na nagtasan yung grades na hindi daw totoo yung grades mo. Yun nga, ang sabi sa akin ay hindi ka nagkakaalam. So, pinipirma ko rin yun. Nung nagpunta ako sa registrar, nakita ko daw ang mga grades niya. Grades niya na early graduate ikaw. Kasi yun nga, sabi niya gusto ko maging fair sa lahat. Kasi ayoko naman maniwala basta-basta sa mga sponsor na kung malipas magsalita yan. Kasi syempre ako, may tiwala ako sa inyo eh. Bilang mga tinutulungan niyo. Mas kayo ang pinagtitiwalaan ko kaysa sa ibang tao. Kaya ako mismo ang sigurado. Yun nga, nung nakita ko sa registrar, first year pa lang, hindi mo na pala tinuloy. Sabi ko nga pala ako, gusto ko mag-share. Kasi hindi ko talaga kaya, sama ko kaya ko talaga. At medyo yun nga, medyo nakapalungkot dahil parang naano ka na eh, parang medyo, yun nga, parang paglaro at parang gano'n ang pinito eh. Nakakalungkot bilang tumutulong na yun, malaman ko na gano'n. Bakit di ka nagsabi sa akin kung Nano po ako yung naiiyak ko. Totally, first year pa lang, ano pa, tumarang sa pamilya. Hindi naman pa ako pero yung iba kasi talaga di ko kaya mama. Ayoko din sana naman talaga sana sinutukoy kasi nahihiya mag-ako at tinutulungan mo na. Gusto ko rin sana mag-ano ko at nahihiya mag-ako. Di ko talaga po yung kaya. Sabi ko, plano ko rin talaga ngayon dahil sa ginawa mo, hindi naman natin pwedeng palampasin yung penalty siyempre ang ginawa mo. Kahit pa sabihin natin, gusto kitang tulungan. Yun nga, hindi pwedeng palagi tayong tutulong at palagi lang natin palalampasin yung pagkakamali ng isang tao kahit kasabitang mahal na mahal natin yan.